Opo. Hi anak, nasaan si mama at si papa? Pwedeng pumasok? Ay ko. Akala ko kusina lang ito. Dito pala ang daan. Sa kusina, no? Ako anak ha. Ito. So ito na mga kababayan. Aray ko. Ito yung mga kababayan, no? Halos hindi ako makatayo. Dahil ito lang yung kanilang bahay. Ayan. Hello! Bakit nandiyan kayo sa loob lang, ha? Ayan, mga kababayan, no? Hindi na ako makapasok dahil, ayan, nakaupo nga sila dahil hindi na kami makakatayo dyan. Ayan po yung bahay. Ayan po yung loob nila. Pagpasok, kailangan upo ka na agad o kaya ihiga ka na kaagad, no? Dahil hindi ka na makakatayo. Okay, salamat! Welcome sa bagong bahay ni Tatay Michael. Magandang umaga po mga kabayan. Pumunta tayo kay Kuya Michael at kay Ate Jennifer, no? Kung naalala nyo, ay napabahayan din natin sila. At noon ay nagbantay ito kay Kuya Ronald, no? Doon sa apartment. Ngayon kumustahin natin kasi sabi ko nga ay bisitahin natin at kinumusta ng ating mga sponsors kung yung bahay na pinagkaloob nila ay naging masinop sila o naalagaan nila, no? At ito ba ay nanatiling malinis, kaya bisitahin natin ngayon, kumustahin natin sila. Hello? May tao ba dyan? Meron po. Meron. Kumusta? Good morning. Kumusta? Kumusta sa bahay? Medyo bulok na. Ha? Nako, magandang sagot. May karugtong talaga ako dyan. Medyo nabulok na. No? So, kaya napunta kami at bumisita kami kasi kumustahin ko kayo at syempre kumustahin ko rin yung bahay. Nabulok na kaya merong nakasulat na sorry, we're closed. Pero open pa rin. Opo. Kumusta? Malalaki na yung mga anak nyo. Ito yung bunso mo, Kuya Michael? Opo. Ayan. Kilala mo pa ba ako? Michael, anong pangalan ko? Madam Glory. Si Madam Glory. Kayo mga anak, kumusta kayo dyan? Ha? Pwede ba makapasok? Pwede po. Ha? Okay, sige, pasok tayo. Baka mangagat yung aso. Kuya Michael. Kuya Michael. Pakilipat muna, baka mamaya makagat tayo. Ang dami nilang tubig mga kabay. Nakasahod siguro sila sa tubig ulan. At yung likuran nito mga kabayan, ayan po, no? Ayan yung likuran. Ano to dito kayo sa likod? Bahay yan? Yung kalakal po. Pasok. Okay, sige. Papasok talaga ako. Sige, Kuya Michael, pasok. Pasensya lang po kayo. Ha? Medyo Pasensya na. Bakit? Ano nangyari? kalakal po lang. Oh! Ano nangyari? Ano nangyari sa bahay nyo? Dumilim. Dating malinis at maaliwalas. Ano nangyari? Bakit ang dami yung mga kagamitan dyan? Mga nakasako, mga lahat na. Kalakal po yun. Kalakan. Bakit nandito yung kalakal sa loob ng bahay? Ha? Walang palagyan. Walang paglagyan. Pwede naman doon sa ilalim ng bahay nyo kasi Silong. mataas naman to sa silong. No, pwede naman sa gilid. Bakit dito sa loob ng bahay?
paano kayo dito. Unang-una, nandito nga yung mga kalakal, mga kabayan. Unang-una, pag dito nyo ilagay mga kalakal nyo, paano yung mga bata? Yung healthy, yung kalusugan nyo. Kasi dito kayo natutulog, dito kayo nagtatambay, lahat. Naaamoy yung lahat ng kalakal dito, Kuya Michael. Sa labas po yung mga kalakal namin. Oh, pero ito mga kalakal to, ayan oh. Di ba? Pizza. Ano mga yan? Mga gamit. Mga gamit ba yan? Anong gagamitin? Ito, halimbawa ito, oh. Oh, ito, anong gagamitin? Oh. 'Di ba? Ayan pa oh. Ay, ito, ano? Ano 'yan? Hindi naman na magagamit 'yan. Kalakal nga. Oh, 'di ba? Mga kalakal, tapos yung mga damit ay dati nakasako-sako, sabi ko, wag na maglagay mga nakasako-sakong damit. No, ilagay sa gilid, ayusin. Pero bumalik na naman sa dati kung ano yung nakita ko dati na una nating pagtatagpo. Ano nangyari, Kuya Michael? And Ate Jennifer. Bukas alin? Yung... Ililinisin, aalisin nyo? O sige ha. Opo. Kasi, kaya pala nabulok itong bahay na. Paano nyo kukumpunihin? Paano nyo lilinisin? No? Kasi nandito ang mga kagamitan. Mas malawak pa yung mga kalakal o mga gamit nandito sa loob ng bahay kasi mahisahigaan nyo. Kaya nga, yung dati yung maliit na bahay, na halos hindi kayo makatayo, ay kahit papaano pinalaki natin, no, binigyan kayo para hindi na kayo mahihirapan dahil ayaw ko yung nakikita kayo nagkumpul-kumpulan at yung iba sa duyan na lang natutulog para magkasya kayo. Pero ang ending ngayon na nabigyan kayo ng maluwang na bahay, ganun pa rin kasi punong-puno ng gamit, mga kalakal. Tapos yung higaan nyo, kapiraso na lang, ilang dangkal na lang, oh. Oh, di ba? Oh, 1, 2, 3, 4. Halos 5 dangkal na lang yung may higaan nyo kasi puro talaga gamit, mga kabayan. Yung hindi na nagagamit, Jennifer, Kuya Michael, wala nang pakinabang. Huwag nyo nang hayaan na nandiyan lang sa tabi. Itapon nyo na. Katulad dito. Oh, anong gagamitin yan? Katulad yan. Wala naman ang gagamitin. Itapon na yan. Ang walis ting-ting dapat sa labas ng bahay. Bakit nandito? Yung mga, ayan, kalawang. Kalakal yan. Bakal, kalawang. Mamaya masugatan pa yung bata. Mga kalakal na nandun sa loob. Ha? At saka isa, Kuya Michael, huwag maglagay ng kalakal dito sa loob ng bahay, ha? Sa labas ng bahay nilalagay at hindi pinapatagal yan, ibenta na. Iwanan, babalikan ko ito, Tatay Michael, Jennifer, linisan nyo ito, tanggalin yung mga hindi na pwede, tapos ibenta na. Kasi nga kalakal, huwag ipasok sa loob ng bahay, ha? Okay, sige. So, nandito kami, Jennifer, Kuya Michael, kasi unang-una, kumustahin namin kayo kung kumusta na yung buhay-buhay nyo after na mabigyan ng tulong at nagsama pa tayo ng matagal na panahon doon sa apartment. Tapos, kinumusta din namin yung bahay kung kumusta na, kung ito ay nasinop nyo, kung ito ay napabayaan nyo. Nandito kami kasi isa ka sa nabigyan namin ng bahay at kasama ka doon sa challenge, no? Kung sino yung pinakamalinis na bahay ay makakatanggap ng 5,000 plus groceries. Sa tingin mo, makakatanggap ka kayo ng 5,000 at groceries? Mananalo ka? Na pinakamalinis na bahay sa tingin nyo? O paano nyo gagawin para manalo kayo? Gawin namin lahat ito para ilabas namin lahat. Lumundo na yung bahay kasi ang bigat na puro na kalakal nandito. Ang bigat-bigat. So ang gagawin natin, linisan nyo to kung gusto nyo manalo ng 5,000 plus groceries, linisin lahat ng kalakal dito. Please, ibinta mo na kay Michael. Ang dumi nandito, kalakal nga kung saan-saan mo yung pinupulot eh. 'Di ba? Nandoon yung mga dumi, yung mga bata kawawa, no? Tapos iipisin, dadagain, ahasin kayo dito sa loob ng bahay. Hindi yan dito, tirahan to ng tao, hindi tambakan ng kalakal. Kuya Michael, ha? Ito ay hindi ako nagagalit. Gusto ko lang mapaayos kayo, kaya nga binigyan kayo ng bahay para mapaayos yung mga bata na hindi sila magkasakit. Ayoko yung dati na datnan ko na hirap kayo doon. Hindi to binigay sa inyo para tambakan ng kalakal. Tao dapat ang nakatira dito. Kaya pinalaki namin para magiging maluwag kayo. Maluwang kayo dito sa loob ng bahay. Okay, so isa pa, Tatay Michael, sabi niyong nabulok, no? Kahit maliit o malaki yung bahay na binigay natin,
Hindi habang buhay na nandito ako sa inyo, na pag once na nabigyan ng bahay, pag nasira, nandito ako ulit, no? Ipapaayos ko, magbibigay ako. Nandito kami makaalalay sa inyo na pag nasira, unti-unti, huwag antayin na malaki yung sira. Oh. Halimbawa, pag maliit pa yung sira, kumpunihin na, ayusin na. Huwag antayin na mabulok lahat, tapos panibago na naman, hanggat mawala na yung bahay, hanggat mabulok na lahat. Tapos pag nabulok na lahat, problema na naman natin, wala tayo namang matirahan. Ibig sabihin, pag konti pa yung sira, gawa ng paraan para maliit pa ang magagastos, ayusin na kaagad. Huwag antayin mabulok lahat kasi wala na tayo, hindi natin alam kung sino na naman ang magbigay sa atin, no, ng magiging sponsor natin para magbigay ng bahay. Kahit maliit o kubo, malaki, bigyan natin ng halaga na pinagkalob sa atin ng ating sponsor, sa ating Panginoong Diyos, na merong masilungan yung buong pamilya, Kuya Michael. Ayoko yung may madatnan ako na parang binabaliwala na lang yung tulong ng mga sponsors natin. Siyempre, pag nakita nilang ganito, di ba? Madidismaya sila. Anong sasabihin nila? Ano ba yan? Sayang yung pera na ano? Bakit ganyan. Kahit gaano natin kahirap sa buhay, kahit gaano kahirap ng buhay, kahit gaano ka-busy, kahit maraming problema, pero wag natin hayaan na hindi excuse yun para mapabayaan yung bahay hanggat mabulok. Kuya Michael, handa na kayo sa pagbalik namin, ha? Dahil pag once na nalinis nyo at kayo isa sa pinakamalinis na bahay, makakatanggap kayo ng premyo na 5,000 plus groceries. Ulitin ko po, Kuya Michael, please, itong mga kalakal, itong mga basura, ilabas mo na, ibenta mo na. Kailangan malinis ito tulad nung unang gawa. Kaya nabulok, mabulok talaga kasi ang bigat-bigat nito, oh. Mas mabigat pa sa inyo. Tapos kung anong sira, kumpunihin mo na kaagad. 'Di ba? Diyos ko, Ginoo ko, mga kabayan. Okay, so nandito pa naman, hindi nga nabinta yung bahay, mga kabayan, pero medyo may parte na nasira. Kasi kung ito napabayaan at hayaan na lang talaga nila na magiging ganito, talagang wala. Babalik sila sa dati, no, hanggat masira ito lahat, no, hanggat masira. At paano na? Kasi lumalaki yung expenses ng mga bata. Paano na? Paano na sila? Saan na naman sila titira? Sino na naman kaya ang magbibigay ng pabahay sa kanila? Kundi wala, hindi natin alam. No, kaya nga sabi ko, tayo pag once na nagbigay ng bahay, sinupin, alagaan, huwag pabayaan kasi hindi natin alam kung meron pang kasunod o hindi natin alam kung meron pang magbibigay, no, magbibigay ng pabahay ulit. Hindi ibig sabihin na pinagawa mo ng bahay and then pag nasira ay nandito na naman tayo, magpagawa na naman ulit. Hindi ganon, no, hindi habang buhay na nandyan tayo magbibigay. Magiging tamad na sila, hindi na nila alam kung ano yung buhay dito sa mundo. Kailangan matuto sila. Pag once nabigyan mo, bahala ka na. Pagdating sa negosyo, pag nabigyan mo na, bahala ka na, no? Pagdating sa bahay, pag nabigyan mo na, bahala ka na. Alagaan mo yan para hindi ka mawalan ng tirahan. Okay, so kumusta? Ito yung bunso. Opo. Tapos ano nga pangalan nito? Ashley. Si Ashley. Tapos ito, Si Princess. si Princess. Malaki na si Princess. Saan yung isa? Wala po lumabas. Lumabas. Sino man pangalan nun? John Paul. Si John Paul. Tatlo ba to sila? Opo, tatlo po. Oh. Okay, kasi hindi kayo nanganak na uli. Okay yun. Huwag na dagdagan. Kasi 3 dangkan na lang tong hinihiga nyo. Pag nagdagdag kayo, saan na pipwesto yung isang anak? Kumbaga, natuto na kayo kung gaano kahirap yung buhay. Kailang, ang ayaw ko ng badat na ganito, nabungad pa lang. Sabi nyo, nabulok na yung bahay namin. Oo, nabulok. Kasi hindi mo inalagaan. Nilagyan mo ng mga bulok na mga gamit. Okay, so, ayan po mga kabayan. Next tayo. Iikot mo lang. Ayan po ang sa loob ng bahay ni Kuya Michael. Wala? Pambili nyo ng ulam. Maraming salamat po. Nagluto na kayo ng kanin? Opo. Sige, dito na kami, ha? Opo. Pagbalik namin, malinis, wala na tong mga kalakal, ha? Naibenta na lahat, ha? Opo. Okay, sige. Dito na kami, bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat po.